verses 26 to 40. Now the angel of the Lord said to Philip, "Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place." And he rose and went, and there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasures. He had come to Jerusalem to worship and was returning seated in his chariot. So Philip ran to go over and join this chariot. And the Spirit said to Philip, "Go over and join this chariot." So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, "Do you understand what you are reading?" And he said, How can I unless someone guides me?" And he invited Philip to come up and sit with him. Now the passage of the scripture that he was reading was this: "Like a sheep, he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth." And the eunuch said to Philip, "About whom, I ask you, does the prophet says this, about himself or about someone else?" Then Philip opened his mouth, and beginning with this scripture, he said him the good news about Jesus. And as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What prevents me from being baptized?" And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they come up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing. But Philip found himself at Azotus, and as he passed through, he preached the gospel to all the towns until he came to Caesarea. Lord, we thank you and praise you, God, for this time that you have given us, gathered together in your name, as family, as a church, to hear thy word, please. Lord, help us to understand mga salita mo, Panginoon. We ask your Holy Spirit, so patuloy na magturo sa amin. We pray, O God, ng aming mga maririnig. Magbigay, Panginoon, ng pagsayang mga buhay. At patuloy, ilusin kami ng Espiritu na as we live our life, Panginoon, yung mga narinig namin, O God, ay makikita sa aming mga buhay. Help us, Lord. Tumahin ko na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay So tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Acts. Mula pa sa chapter 8, nakita natin kung paano kumilos yung Panginoon sa
disipulo at kung paano nakarating yung Ebanghelyo hindi lamang sa Jerusalem, sa Judea at Samaria, even outside or beyond. As the scripture said, sabi ng ating Panginoon, you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and in the ends of the earth. So yung pong ating pasahe dito sa Acts 8:26 to 40, ating binasa, ay makita po natin dito kung paano ang Diyos ay sinid niya po itong Ethiopian hero. Isa po siyang finance minister of the kingdom of Ethiopia. Outside na po siya ng Jerusalem, Judea at Samaria. At ngayon ay isang taga-Ethiopia naman yung matutunghayan natin na patanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. At noong mga nakarang pag-aaral natin ay nakarating din po ng Europa, yung kay Lydia. Yung pong sinasabi sa Bible ay consistent. Mula pa sa Genesis, yung sinabi yung seed, hanggang may silang yung seed, hanggang sa may pangalan siya, ay kung paano isinulat, ay gano'n, nagaganap. Ngayon din sa Acts, gano'n yung progreso ng paglagana ng banal na salita ng ating Panginoon. So ngayon, yung gospel was now going beyond Jerusalem to Judea and Samaria. At maraming mga tao ang lumalapit at nananampalataya, tumatanggap sa ating Panginoon sa Kristo. At ito pong ating pasahe, makita po natin yung yung progreso ng paghahayag ng salita ng Panginoon. At maraming mga tao ang nako-convert. Yung mga kasama rito ngayon, yung Ethiopian eunuch. So God so loved the world. So yung target po ng Panginoon ay hindi ilan lang, but the world. Kaya yung mga apostol ay hindi niya hinayaang manatili lamang sa Jerusalem. Nagkaroon nga ng persecution at nagsipangalat sila. Sa kanilang pagsipangalat ay kanya-kanya nilang hinayag yung salita ng Panginoon. At iba-iba yung kanilang na-experience, yung kanilang naranasan sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At maalala natin si Stephen. Siya ay nagpahayag ng salita ng Panginoon hanggang siya ay binato at namatay. At ngayon ay si Philip naman. Si Philip ang nakita natin dito sa Samaria. Tapos ngayon ay isang Ethiopian na yung kanyang kakatagawin. So sa ating pag-aaral, yung expansion ng gospel sa Acts, nakita natin dito si Philip ay nakarating siya sa Samaritan territory. At doon ay pinangaral niya ang banal na kasulatan. At ginautismuhan niya yung mga sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi natin alam kung gaano yung time frame na siya ay nanatili sa Samaria. So sa gitna ng malawakang revival doon sa Samaria, ay nag-send ng angel yung Panginoon upang sabihin kay Philip na iwan niya yung lugar at tumungo siya doon sa road Jerusalem to Gaza, isang disyertong lugar. So, ang Diyos ay nag-arrange ng meeting dito kay Philip at doon sa isang
Ethiopian eunuch. At itong Ethiopian eunuch ay nagtatravel siya mula sa Ethiopia patungong Jerusalem upang mag-worship. At gaya ng mga ibang religyoso, ito yung Ethiopian ay isang religyoso. Kung maalala nyo si Cornelius, kaya din naman si Lydia, they are a religious people, but they are not saved. Merong huwang yun sa kanilang puso na hindi ma-feel. Kahit sila ay naghahanap, no? Nagsisearch, hinahanap nila yung joy at kapayapaan na hindi may binigay ng sanlibutan. Kung atin silang pag-aaralan, ito yung Ethiopia, no? Ito raw yung Ethiopia ay somewhere doon sa south of Aswan, sa Egypt, north of Khartoum, no? Parang Sudan. So itong eunuch na to, sabi probably isang Sudanese dahil mas malapit siya sa Sudan. At siya ay dark skin. So, physically, hindi natin alam kung itong eunuch na ay siya yung emasculated, no? Or castrated. O kaya naman, ito lang ay isang title ng high-ranking court official doon sa Ethiopia. So, ang katumbas daw niya ay isang treasury secretary, no, under ng Queen Candice. At itong Queen Candice na ito ay parang mga sa Egypt ay Pharaoh, no, or Caesar. No? At hindi niya pangalan yung title. So makita natin dito na itong Ethiopian eunuch ay mataas na tao. Hindi sa height, no? Bagkas sa katungkulan. No? Dahil siya ay treasury secretary ng Queen of Ethiopia. No? Kasi daw yung king ng Ethiopia ay hindi siya nangingialam dun sa mga gawain outside ng politics. Pero binibigay niya dun sa Queen. At makita natin dito kung paano yung preparation ng Diyos kay Philip, no? Sa verse 26 hanggang sa bungad ng 27. Sabi ron, but the angels of the Lord spoke to Philip. No? Alam natin na si Philip ay nakapasan na isang deacon kasama ng pito. No? Si Stephen, tapos si Philip, at may iba pang 5. No? So siya ay isang evangelist. No? At kadaka-daka ay lumitaw sa kanya ang angel at nangusap, no? Na tumungo sa lugar sa kanyang sinabi. Tatanungin nyo, meron ba bang mga angel ngayon? Sa Old Testament at sa New Testament, maraming appearances ng mga angels. Maybe pagparating na yung ating Panginoon Yesu Cristo, ay may experience din natin na makita itong mga angels. But they are working with it. They are ministering angels. So, si Philip ay nagkakandak ng evangelistic crusades dito sa Samaria, no? At maraming dumadagsang mga tao, no, nakikinig sa kanyang mga pangaral at nako-convert, no? Matanggap sa ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. No? At pagkatapos, sabi ng anghel, pumunta siya doon sa road
na patungong Gaza from Jerusalem, no? Isang disyertong lugar. No? At hindi in-explain kay Philip kung ano yung gagawin niya ron. Kung alam nyo, pamilyar sa atin, yung case ni Abraham. Dinala siya, sinabihan siya na pumunta sa lugar na hindi niya alam. But sila ay sumunod. Nag-obey sila sa command. No? Philip was commanded to leave a prospering ministry in Samaria, na kung saan ay nagaganap yung revival. No? At sabi ng anghel, go out into the lonely desert, na kung saan ay walang tao. Nandun ka sa maraming tao, naghahayag ka ng salita ng Panginoon, maraming makikinig sa iyo, at kasagsagan ng mga tao na dumadagsa at nananampalataya sa ating Panginoon Kristo, tapos bigla kang dadalhin din sa mga tao. Ano gagawin mo ron? Di ba? Anong gagawin mo doon? But Philip, he was a man of obedience. No? Sa military daw, no? Obey before complain. Sunod ka muna bago mag-complain. But marami sa mga Kristiyano, complain muna bago mag-complain. Yun ang kaibahan. Itong si Philip, no? He was a man of obedience. Bakit daw iiwan niya yung isang syudad na libo-libong tao ang mga naliligtas at tutungo siya doon sa disyerto na walang katao-tao? Only God knew why and Philip did. Sabi po ng isang poet, it is not for us to reason why. It is just for us to do and die. Ganon si Stephen. Sumunod siya at namatay. Isang poet po yan. Pero kung gusto niyo naman tutuhanin, ay okay lang. God just doesn't ask men doon po sa 20th century na para bang sa tingin ng tao ay kahangalan. Minsan, tinatawag niya yung isang doktor, yung isang lawyer upang iwan yung kanilang mga profesyon at tumungo o mag-obey doon sa pinagagawa ng Panginoon sa kanila, maging full-time Christian worker, full-time na mangaral ng salita ng Panginoon. At marami po tayong mga karanasan gano'n. Hindi lamang mga doktor, mga lawyer, may mga engineers, at iba-ibang mga profesyon pa yung kanilang iniwan, no? Yung kumpare namin ay architect, kasi gumuhit ng bahay namin. Tapos na ginuhit ay ng full-time pastor na siya. Buti na lang. Bago siya ng full-time, ay tapos na. Hindi, ang putang panitin. Sometimes, God asks yung businessman, no, upang iwan yung syudad, no, na hindi alam yung rason. No. Whenever He does this, God has a plan. And we are just to be obedient and wait for Him to reveal it to us. Kailangan tayong sumunod. At si Philip ay tumayo, sabi niya, and he arose, at siya ay nagtungo. Philip gave immediate, unquestioned obedience. Sumunod siya na hindi man nagtanong o complain. Tinunod niya yung command ng Panginoon at tumungo siya sa lugar na hindi niya alam
kung ano yung gagawin niya ron, kung anong mangyayari. No? At hindi niya sinabi na, sandali lang, ay pag-pray ko muna to. No? Yung pagtungo ko doon. At hindi niya rin sinabi na, sandali lang, ako yung leader ngayon dito sa Samaria. No? Hindi sila makakagalaw kung wala ako. No? Marahil yun ang sasabihin nung iba, but hindi niya sinabi yun. No? Hindi siya nag-reason ng anuman. No? At siya ay sumunod. He went knowing his step would be directed by God. Alam niya na yung kanyang mga panyapak ay direction ng Panginoon. Nandun ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Na pagkakalusetan niya yung revelation na gagawin niya doon sa lugar na kung saan siya dadalhin ng Panginoon. So Philip was a servant. And a servant obeyed his Lord. Siya ay servant. At yung servant, sumusunod siya sa kanyang Panginoon. But marami ngayong mga servant, hindi sumusunod sa kanila mga Panginoon. Dahil nakita po natin yung pag-prepare, preparation ng Panginoon dito kay Philip. At dun sa dalawang bahagi ng verse 27, makita natin doon yung eunuch, yung Ethiopian eunuch. So itong sinasabi ng mga scholar, no, ito daw Ethiopian eunuch, gaya ng nabanggit ko kanina, ay isang black man. At ito yung kaunang na accounts na isang black man coming to Christ. At makita natin dito, the gospel is for all races of man, without distinction. Kaya pag tayo ay mag-aayag ng salita ng Panginoon, pag tayo mamimili. Sabi mo, ay, itin yun. Ay, mabaho yun. Pag tayo mamimili, kung sino yung nilagay sa harapan natin ng Panginoon, share natin yung gospel. Because the gospel is for all races of man. For all nations. So he was a eunuch. No? He was an emasculated or castrated male. So ito daw eunuch ay binibigyan ng high position sa government because they were not subject to sexual temptation and sexual drives, no? As were other men. Kasi ano sila, kapon. No? Hindi natin alam kung talaga physically eunuch siya, no? Or title lang yon. But yung mga eunuch ay emasculated or castrate male. Kapon sila, kaya sila yung mga pinagbabantay doon sa mga female. Dahil wala sila, malayo sila sa temptation. So, ayon sa Old Testament, no eunuch would have full privilege sa Israel. No one who is emasculated or has his male organ cut off shall enter the assembly of the Lord. Sabi po sa Deuteronomy 21 verse 1. At kung itong eunuch, no, Ethiopian eunuch was a proselyte to Judaism, so isa po siyang second class proselyte. He was a man of great authority. A court official of Candace, Queen of Ethiopia, no, i-charge po siya doon sa treasury. Ano po siya, a man of high-ranking official doon sa government of Ethiopia. So, he was powerful man, may influensya po siya throughout Ethiopia,
no? And Egypt, dahil malapit sa Egypt yung lugar. No? He was obviously mayaman po siya dahil na-afford niya na sumakay sa isang chariot. At hindi lang siya nakasakay sa isang chariot, no? Ay meron pa siyang driver, no? Driver ng chariot. At sigurado may mga kasama siya dahil high-ranking official siya. No? O kagaya sa Pilipinas, maraming mga bodyguard at may mga alalay pag sila ay umahayo sa mga lugar. No? So marahil ay rich din siya, marami siyang pera. No? Sapagkat nakayanan niyang bumili ng scroll of book, no? Of Isaiah. Sabi doon, mahal daw ng panahon na yung scroll. So sabi nga, he was a religious man, kaya ni Cornelius, ni Lydia, no? At siya ay tumutungo sa Jerusalem upang mag-worship. So itong Ethiopian eunuch, no, tumutungo sa Jerusalem to worship God. So sa tuwing siya ay naglalakbay ng mga 1,200 miles ang layo mula sa kanyang lugar patungong Jerusalem, no, ay dala-dala niya ay yung scroll, yung book. At yun daw yung interested, no, na siya ay naglalakbay patungong Jerusalem na mag-worship, ay dala-dala niya yung kanyang scroll ng Book of Isaiah. Yung Book of Isaiah lang yung binanggit dito, marahil meron pa siyang mga ibang book, no? So hindi niya inaksa yung oras ng pagbibiyahe na matulog lang. Marahil sa kanyang pagbibiyahe ay binabasa niya, no? Itong scroll ng Book ni Isaiah. Kung tayo ng pagdating ko dito, tapos nag-exit ako ng Iran. So maraming bawal doon. Hindi naman ng Bible. Sa akin ba? Sabi ko, pag nila, hindi ko na. Kasi pagdating ko doon, wala akong gagawin. Exit, no? Tatlong exit ako doon. So, itong eunuch, ganun din siya, no? Pupunta sa Jerusalem. So, habang siya ay bumibiyahe ng 1,200 miles, layo-layo yung biyahe. At siyerto, wala kang tatanawin. Gaya ng pumunta ka sa mga ibang lugar, dahil mauibigin ka sa tanawin, ay malilibang ka, hindi ka mabobore. So siya, alam niya, yung dadaanan niya ay puro desert, walang tanawin, ay nagdala siya. No? Dala niya itong Book of Isaiah. He was obviously a very intelligent man and a true searcher of truth. So siya ay nagtungo doon sa Jerusalem upang siya ay manalangin, maaaring mag-sacrifice din, no? At makita yung uri kung paano sila nag-worship doon. No, makita niya yung mga priests dahil gusto niyang mamit dahil siya ay high-ranking officer. No? At pagdating niya sa Jerusalem, no, ay nakita niya kung paano yung kanilang pag-worship doon. No? Nakita niya yung ritualistic religion, o nakita niya yung materialistic, no, kung paano sila nag-worship. He saw the dead orthodoxy of traditional Judaism. Probably itong Ethiopian eunuch ay umalis siya sa Jerusalem na disappointed siya. No? At nakita niya kung paano sila nag-worship doon. But he was still seeking to know the truth. Kaya siya tumuro ay masumpungan niya yung
hinahanap ng kanyang puso. No? Yung kapayapaan, yung joy na hindi niya makuha doon sa kanya kung ano man meron siya. Hindi niya makuha doon sa kanyang posisyon, sa kanyang kayamanan, kung ano man meron siya. So siya ay naghahanap. Marami pong mga mayaman na hindi walang kapayapaan. Kasi hindi man nakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Yung richness. So ganun yung marahil ini-expect niya kung nung siya ay patungo, kung makarating siya sa Jerusalem. No? So, dinala niya yung scroll ng propeta Isaiah at binabasa niya habang siya ay pabalik sa kanyang lugar galing sa Jerusalem. Marahil itong scroll ay nasa Greek translation. At yung eunuch ay hindi nga siya saved, but he was genuinely seeking to know the truth. Dahil ang ating scripture reading, when you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. So ganito yung paghahanap nitong Ethiopian eunuch. And he was returning and sitting in his chariot and was reading the prophet Isaiah. At ito nga, aklat ni Isaiah ay salin sa Greek version. At interesado siya na binabasa ito hanggang siya ay makabalik doon sa kanyang tahanan. So marahil nagsimula siya sa una ng Isaiah hanggang makarating siya doon sa point na binabasa niya na mag-read sila nitong si David. He was almost through the entire book. No, nung kanyang pabalik niya, pauwi, ay papunta Jerusalem, hanggang sa pabalik, ay binabasa niya at nakarating siya sa Isaiah 53, verses 7 to 8, no? Nung dumating si Philip along his chariot. Pansinin natin kung ano yung ginawa nitong si Philip. Nung inutusan siya ng anghel na tumuro at sinabihan siya ng Espiritu na go, run, no? Doon sa chariot. Siguro yung paglalakbay nitong eunuch ay mabagal lang. No? Ang namamasyal. Kumbaga sa atin, yung mga sumasakay ng karesa, no? Parang namamasyal lang. Kasi kung hindi niya abutan. Kung mabilis yung takbo nitong karwahe ng eunuch at sabi ng Espiritu, ng Banal na Espiritu, na yun, habulin mo. So, hindi niya abutan. So, marahil yung kanilang paglalakbay ay parang namamasyal lang. Sabi nga ng iba, mas maginang pang maglakad. Ganun ba yung speed nung chariot. No? At pagkatapos, habang siya ay patungo doon sa eunuch, no? Doon daw ay ganun silang magbasa ng aklat. Malakas. No? Malakas nilang binabasa yung book. No? Kung kaya habang hinahabol ni Philip yung karwahe nitong si eunuch, ay napakinggan niya kung ano yung binabasa ito si eunuch. So makita po natin na napakalaga na meron tayong alam sa Biblia. Kasi kung walang alam nitong si eunuch patungkol sa book of Isaiah, no? Paano niya maririnig yung binasa nitong si eunuch is about sa book ni
Isaiah. So makita natin na itong si Juno ay he's searching the truth with all his heart. Meron siyang hinahanap na hindi niya masumpungan. Kung kaya hinahanap niya sa pagbabasa ng aklat nitong si Isaiah. God was drawing him to salvation. God was preparing this man to believe on the Lord Jesus Christ. Itong Juno was one of God's elect, and God was moving on him. Yan ay makita maalam natin sa ating pag-aaral. No? Kanina nga sabihin ko sana, wala na akong isa sermon, kaya na-testify na kapatid kung paano kumilos yung Panginoon sa kanilang buhay, kung paano na ito yung kanilang motibo, no, patungo dun sa pagtitipon. But then, iba pala yung ginagawa ng Panginoon sa kanila. So through the years, no, itong si Juno ay piniprepare na ng Panginoon. Dahil siya ay pinili na before the foundation of the world. He was searching because God was moving, and the day of his appointed salvation ay malapit. Hindi lamang siya pinrepare ng Panginoon, but nagsubo siya, no, ng isang mensahero ng ating Panginoon na magdadala sa kanya ng mensahe patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. It was divine providence that these two men should meet for an eternal transaction was about to take place. When Philip came, he was merely picking a ripe fruit which has been prepared by God. Nung dumating siya doon sa lugar na kung saan naroon itong Juno, ay si Philip ay mamimitas na noong bunga na pinrepare ng Panginoon na pinahigit na ng Panginoon. Alala niyo yung panalangin ng Panginoon sa Kristo. Right na yung aanihin. Ipanalangin nyo sa may-ari ng field na magdala ng tagapag-ani. At itong si Juno ay hinog na. At kaya ang Panginoon ay nagpadala ng mag-aari itong si Philip. When God has a soul, He is going to save. He will get the message of Christ to that person by one means or another. Then sa verse 29 and 30, makita po natin that the Spirit said to Philip, go over and join his chariot. So Philip had run to him and heard his reading Isaiah the prophet. And Juno was sitting in the chariot, was not traveling alone. Hindi po siya mag-isa. May mga kasama siya. No? Isa siyang high-ranking official. So meron po siyang mga kasama doon sa karwahe. No? At pagkatapos, the Spirit of the Lord spoke to Philip to go up to this man chariots and witness to him. No? Nandun po yung sensitibo nitong si Philip, no, na nilid siya ng Banal na Espiritu at sumunod siya sa Panginoon doon sa pinagutos sa Kanya. Pansinin po natin yung enthusiasm and excitement ni Philip. No? Hindi siya pabagal-bagal, no? O palamya-lamya.
bagkus tumakbo siya. Marahil, medyo malayo na yung karwahe, but nandun yung kanyang excitement, yung kanyang enthusiasm, na maabutan niya yung karwahe, sakay-sakay, itong si Yuno. He could hardly wait to see what God was going to do doon sa sitwasyon na ito. At inabutan niya yung karwahe. Sa kanyang pagtungo ay narinig niya na itong si Yuno ay binabasa niya itong aklat ni Isaiah. At nung marinig niya po yung pagbabasa nitong si Yuno, ang sabi po ni Philip, "Do you understand what you are reading?" Kasi narinig niya, may malakas yung pagbasa nitong si Yuno, at si Yuno ay tumatakbo yung karwahe. Dito namang si Philip ay tumatakbo kasabay niya yung karwahe. Hindi pa siya nakasakay. Hindi pa siya nakasakay. Yung sabi niya, "Do you understand what you are reading?" Siguro habang tumatakbo siya, tanaw-tanaw niya, gano'n. No? Pansinin po natin, na itong si Philip, he took the initiative. No? He took the initiative. He tactfully asked a question, hoping that it would open an opportunity to witness for Christ. Magbubukas ng opportunity para maipahayag niya sa kanya yung ganitong kasalanan. Same thing yung binabanggit ni Pastor Joe patungkol kay Sister Mary. Yun daw may kausap siya, tapos sabi niya, "Napakahilig naman dito. Mas mainit. Kung mainit dito, mas mainit doon." Sa inferno. No? Nag-open siya ng opportunity, no, para ma-share niya yung salita ng Panginoon dito sa Yuno. No? Hindi niya hintay na magtanong si Yuno. Siya na yung nag-initiate na naunawaan mo ba ang iyong binabasa. So ito po ay isang method ng evangelism. No? You need to take the initiative doon sa sitwasyon na inilagay ng Panginoon. Ganyan daw kung mag-evangelize yung mga Puritans. Kahit anong mga sitwasyon meron, ay naipapasok nila doon sa conversation yung nagsishare ng mabuting balita. Tapos sabihin mo, "Pastor, ihasa sa mga ganun." Maaari po pa tayong mag-training ng mga ganun. Ang problema, no, ay hindi natin pinapractice. Puro intake lang tayo, kulang yung output. Puro intake, pero hindi natin ina-apply. Kung hindi measure lang natin, marami na tayong pag-aralan, hindi lang evangelism. No? Kung bibilangin ko yung mga aklat na ating natapos, marami lang na rin. Old Testament, sa New Testament. But the problem is, no, hindi natin ina-apply, hindi natin pina-practice. Kaya nga, pag meron tayong mga retreat, no, meron yung simulation yung tawag. Yan. Para ma-practice. No? Yun yan sa ating mga pag-aaral, pag Lunes, pag Wednesday. No? Ito yung isang training para mahasa tayo sa pagsasalita. Pagka lagi na natin ginagawa yun, no, ay masasanay ka na. May namit ka na inilagay ng Panginoon sa iyong harapan. Ano man yung pinag-uusapan ninyo, ay madali mong mai-connect o makagawa ka ng opportunity na mai-connect mo
sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Gaya nitong si Philip. Narinig niya na siya ay nagbabasa patungkol sa aklat ni Isaiah. At sinabihan niya, naunawaan mo ba yung iyong binabasa? So Philip ay hindi po siya naghintay na tanungin siya ng eunuch. He may never had an opportunity to witness kung hinintay pa niya na yung eunuch pa yung mag-initiate. In all of our witnessing experiences, we should seek to take the initiative to open the door for the gospel. At maging sensitive din daw po tayo ng sarili ng banal na Espiritu. So that when He tells us to speak, we will do it in obedience. Dapat maging sensitive daw tayo. And he said, sabi nitong eunuch, how can I unless someone guides me? The eunuch was reading and pondering over the scripture, but he could not understand it. Hindi niya mag-grasp yung concept o yung real spiritual understanding of the truth. Kailangan niya ng tulong doon sa nakakaunawa ng salita ng Panginoon. At ipinadala ng Panginoon itong si Philip na nakakaunawa doon sa salita ng Panginoon na kanyang binabasa. So si Philip ay ginamit na instrument ng Panginoon to bring the eunuch the truth of Christ. The Holy Spirit would open the eunuch's mind and heart to the truth, but Philip is the messenger of the truth. Kagaya din ni Cornelius, nung puntahan siya ni Peter. At ito rin si Lydia, nung puntahan siya sa lugar ng panalangin, nung kanilang marinig yung banal na ebanghelyo, ay nandun yung kanilang response. The Holy Spirit is the cause of salvation. Philip was but the baker for the truth. At wag daw po natin i-underestimate the power of God's Word to bring people to salvation. Gaya po ng mga testimony ng ating ilang mga kapatid, kahit wala sila present dito sa Bible study, pero nakikinig sila. Ganyan din yung na-experience namin sa Qatar. Pagpupunta kami sa mga accommodation, dahil sa mga accommodation, 8, 10 sa isang kwarto, tapos double deck, cortina, minsan 3 yung nakasama lang sa BS, yung iba nakahiga, hindi ko lang natutulog, pero nakahiga na, sarado yung mga cortina. At pag nag-BS kami, medyo hindi mahingay dahil storbo. Mga ilang linggo, nagbubukas na ng cortina. Kasi narinig nila. Narinig nila yung Word of God. Maraming na-experience na gano'n. At minsan, sabi nga ng mga nag-i-invite, sama ka, makinig ka lang. Sister Annie. See, how is the power of God's Word penetrate your heart of the seeking soul? Sa 1 Peter 1:23 explain, sabi ko, for you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. James 1:18.
In the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth. No? Sabi ni Paul kay Timothy, know the secret writing which are able to give you the wisdom that leads to salvation. 2 Timothy 3:15. So, God's word is powerful to save sin. Kaya po yun yung command sa atin, i-share yung gospel. Hindi po tayo yung magko-convert ng mga senior natin. Ang Diyos, kailangan natin ay iparinig sa kanila. So the Europe question is a haunting question of the seeking heart, which echoes down through the ages. Parehas ng katanungan ng mga tao sa kasalukuyan natin. How can I understand unless someone helps me to understand? Paano namin mauunawaan? No, sa Romans, paano kami maniniwala kung hindi pinapatutuo? At paano namin marinig kung walang dito, paano gusto niyang maunawaan kung walang pagpapaliwanag? No? Kasi yung mga not unbeliever, yung mga wala pang tamang relasyon sa Panginoon o hindi pinananahan ng Banal Espiritu. Sabi nga, even basahin ng buong Bible from Genesis to Revelation, ay hindi mo maunawaan. No? Kaya meron mga nag-try na maunawaan yung Bible hanggang sa dumating yung punto na nasiraan. Kasi hindi nila maunawaan. No? Because the Word of God, sabi nga, ay simple kung yung Banal na Espiritu ay sumasa iyo. He will illumine you, ay magpapaliwanag sa iyo, but if not, no, ay hindi mo talaga maunawaan. Kagaya nitong yun, marahil ilang beses na niyang binabasa itong aklat ni Isaiah, but merong dun sa kanyang puso na naghahanap ng katotohanan. He is still searching for the truth. No? His heart was empty. Yung kanyang isip ay confused. No? So the Ethiopian represent any seeking soul sa ating kapanahunan. Marahil ito ang iyong ka-roommate, no? Marahil ang iyong katrabaho, o ang iyong mga mahal sa buhay. Itong Ethiopian eunuch na to ay hindi niya ma-connect na yung Messiah na base sa kanyang binabasa ay suffering, ay magsasuffer. Sa pagkaunawa niya, yung Messiah is a warrior na magliligtas. So paano mangyayari yun? So hindi niya maunawaan yung kanyang binabasa. How can I understand? Ang sabi niya. So ito pong verse ito ay nagpapaalala sa atin, no, ang kahalagahan ng teacher. Hindi lamang sabi niya, ano ba sabi natin sinasabi? As the Spirit leads. As the Spirit leads. Binasa mo, ano nililid ng Spirit siya? Dito pinakita ang kalagahan ng mga teacher, yung mga napapaalam ng salita ng Panginoon. Kaya marami yung mga scholar, yung nagdidig ng deep understanding sa salita ng Panginoon. Maraming dictionaries patungkol sa mga word na hindi na maunawaan sa salita ng Panginoon. Maraming mga concordance
maraming mga theologians, hindi lamang isa, kasi hindi mo ma-contain at hindi mapag-aralan ng yung full, no, kaalaman sa ating Panginoon. Kung kaya nga merong 4 gospel, kasi kung 1 gospel lang, hindi niya ma-explain. No? Kaya merong Matthew, Mark, Luke, John, no? At mga iba pang mga apostle books. No? Huwag natin sabihin na magbabasa na lang ako. No? At tuturo naman ng Holy Spirit. Yes, tuturo natin. We need yung mga nakakaalam at nakakapagtuturo. At yun naman yung ginagawa natin tuwing Sunday morning. So siya ay binabasa niya kung gusto niyang malaman. Naman tayo. Meron tayo material na babasahin para malaman natin. Hindi pa natin binabasa. Yun ang kaibahan natin doon sa Yunok. So, I pray na maging kagaya tayo ng Yunok. No? Siya ay nagsisearch ng truth at sa kanyang pagsisearch ay binubuksan niya yung book. No? Tayo, pag nagsisearch, saan tayo nagsisearch? Lagi ko nga maalala, ilang box ng Bible na ating mga naitamgay. No? Ilang box na Bible na, no? May mga kapatid na nagbigay ng mga Bible, pero ang tanong, sinabasa ka na. Pastor, iniingatan mo kung masyado yung Bible ko. Doon po sa cabinet, hindi nga ako malikabungan eh. Tingnan niyo po, bago pa. Itong si Yunok ay nag-spend siya ng money para makabili ng scroll, Book of Isaiah. At hindi niya lang binili. Binabasa niya. Marahil pa ulit-ulit dahil hindi niya maunawaan. But God is preparing him. Ini-prepare siya ng Panginoon. That one day, there is yung divine encounter at magpapadala yung Panginoon. Dahil siya hinog na, no? Madali na siya itasin. Kasi pag hindi pa hinog, mahirap. At pag pinilit, mapakla. No? And he invited Philip to come up and sit him. Kasi mo, habang naglalakad yung karwahe, si Philip ay nagja-jogging, no? At sila ay nagko-conversation, at in-invite niya na sumakay. At tabihan siya at i-explain. No? Hindi niya sinabi na i-explain yung interpretation itong binabasa niya. Hindi mo napansin dun sa, hindi ba napansin dun sa kanyang kamay? Sabi niya, pa-explain nga kung binabasa ko. Hindi. Kanino ang pinapahintumulan itong sinasabi ng propeta? Sa kanya ba? Or sa iba? So, ang ganda ng simula ng kanilang conversation. No? At pagkatapos, andito po yung pasahe. No? Now, the passage of scripture which he was reading was yung Isaiah. Sabi po ron, he was led as a sheep to slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. So he does not open his mouth. In humiliation his judgment was taken away. Who shall relate his generation? For his life is removed from the earth. So the eunuch was reading Isaiah 53 verse 7 and 8. No? In particular, dun sa tagpo nila nito si Philip. No? At pagkatapos, nandun po yung perfect timing ng Diyos. Perfect timing, and eunuch was right and ready to pick by Philip the evangelist. At marahil dun sa kanilang conversation, maraming
silang napag-usapan at si Philip ay i-connect niya yung ating Panginoong Kristo doon sa sinasabi ng kanyang binabasa. At marahil may tatanong itong si Philip, sabi mo kanina, why he must, the Messiah must die, why must he suffer, hindi niya ma-match, yung kanyang nababasa. At pagkatapos, in-explain ni Philip yung patungkol sa ating Panginoong Kristo, at yung eunuch ay naunawaan niya ito. But yung eunuch, marami pa siyang tanong. At sila ay nagsimulang yung kanilang conversation dito sa aklat ni Isaiah. So the eunuch begged for Philip to answer. His hungry soul had to know whether it was Isaiah or someone else, namely the Messiah. Yung kanyang katanungan ay hindi doon sa interpretation of the word. At marahil mahirap yun, but yung sinasabi ng text, sabi doon, of whom does the prophet says this? Of himself or of someone else? And Philip opened his mouth, and beginning with the scripture, he told him the good news about Jesus Christ. Philip preached the gospel of Christ to the eunuch from Isaiah 53. So hindi tayo magdadaw na yung sinasabi dito sa Isaiah na binabasa ng eunuch ay patungkol sa ating Panginoon. Jesus was God, the Son, God's Son. He is the truly God, the truly man. At nakarating sila doon sa He died for our sins. Marahil ay ganun yung pagpaliwanag itong si Philip. And he was buried and raised again from the dead. At pinangako niya yung buhay na walang hanggan at kapatawaran ng mga kasalanan kung siya ay magtitiwala at tatanggapin niya bilang personal Lord and Savior. At marahil si Philip ay nagtungo pa sa ibang pasahe ng Book of Isaiah patungkol sa Messiah. Sabi ron, surely our griefs He Himself bore, and our sorrow He carried, yet we ourselves esteemed Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon Him, and by His scourging we are healed. All of us like sheep have gone astray, each of us has turned to his own ways, but the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. In Isaiah 53:4-6. At marahil sinabi rin ni Philip kay eunuch that God causes the sin of all of God's people to fall on Christ. God's judgment fell on Christ, and this happened when Christ cried out from the cross, my God, why have you forsaken me? God could never forgive me, marahil sasabihin ito si eunuch, and He will not accept me. Sabi nitong si eunuch sa kanilang conversation. But Philip, he turned another verse of the passage of Isaiah, chapter 53. At binasa niya ito kay eunuch.
My servant will justify many, as he will bear their iniquities. Napakagandang katotohanan ito na narinig nitong si Eunuch. At pagkatapos ay umaling pa sa ibang pasahe ng Isaiah, itong si Philip, Isaiah 54 verse 3, no? Thy seed shall inherit the Gentiles. Then, sasabihin ng Eunuch, but you know, ako ay isang rejected eunuch, and even if I accepted by Christ, I will have to be second or third class Christian sa mga Jews. Di ba ganun din yung sinasabi ng iba? Na kahit na tanggapin ako ng ating Diyos Kristo, hindi ako tatanggapin ng magulang ko, hindi ako tatanggapin ng mga kaibigan ko. Marahil, meron tayo mga na-witness na mga ganito. Yung mga new convert, born again Christian, pag-uwi sa kanila, iba ka na ngayon. Hindi ka na kagaya ng dati. Of course, iba na sila. Because binago na sila ng Panginoon. Yun ang magandang makita sa atin, na iba na tayo. Pero pag sinabi nilang new citizen, problema. Diba? Yun ang magandang makita sa atin, yung mga dating nakakakilala sa atin. Yung pagbabago, yung change na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ni Philip kay Eunuch, Isaiah 56:3-5, let not the foreigner who joined himself to the Lord say, the Lord will surely separate me from his people. Neither let the eunuch say, behold, I am a dry tree. For thus says the Lord to the eunuch, you keep my Sabbath and choose what pleases me, and hold fast my commandments. To them I will give you my house, and within my wall and burial, and a home better than that of sons and daughters. I will give them an everlasting name, which will not be cut off. So maraming tanong at dahilan itong si Eunuch, no, kay Philip. But Philip, because siya ay familiar sa book ni Isaiah, mabigyan niya ng katugunan yung kasagutan, ang katanungan itong si Philip. Hindi man tayo kagaya ni Philip, no, maraming alam sa Bible na yun ang kinatakutan natin. Kapag nagtanong na ng mga iba't ibang question, napalayo na yung discussion, ay wala na tayong masabi, no? Isa sa ating mga fear, no? But sabi ng Panginoon kay Moises, I will be your tongue. I will speak sa iyo. Alam ng Diyos na we are not eloquent, hindi natin alam sasabihin. Alam niya yun, because He made us for that. But when the Lord says, ako yung magsasalita para sa iyo, ako yung magiging tongue mo, ako yung pangungusap para sa iyo, at ikaw pa ay nagreklamo, then the anger of the Lord. Nagalit siya kay Moises. Nung una, okay lang. Ganyan tayo. But nung sinabihan na siya ng Panginoon, ay nagreklamo pa na parang sinasabi mo, Lord, hindi mo magagawa. Either sa akin. So, maging ano tayo, obedient, kaya nito si Philip. No? So, eunuch argument put up by each argument of the eunuch as knocked down by Philip. Then Philip turns to eunuch and quote Isaiah 55 verse 1.
No? Everyone who thirsts, come to the water. At siya ay lumapit, tinanggap ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Perhaps the eunuch was crying for joy of a newfound salvation, and Philip was having tears in his eyes for the joy of being God's instrument in the salvation of a soul. Pagkatapos pagdating sa 36 to 39, and as they went along to the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, water. What prevents me from being baptized?" The eunuch conversion was immediate, and somewhere in the conversation, Philip must have instructed him about the Great Commission given by Christ. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the ends of the age. Itong sinunod, nakakita siya ng tubig. At siya yung nag-ask na mabautismuhan. Hindi siya sinabihan nitong si Philip. No, marahil ay alam niya. No, after receiving the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior, yun yung kasunod. Yung pagbautismo. No? Paano niya, nalaman yun? Marahil ay in their conversation ay naipaliwanag sa kanila, sa kanya ni Philip, kung kaya't nasabi niya, ayun, may tubig. No? At ano yung makakahadlang sa akin upang ako ay mabautismuhan. No? Siya po yung nag-take ng initiative. Ano ba yung nakakahadlang sa atin upang tayo ay hindi magpabautismo, upang hindi natin tuparin yung command ng Panginoon. So, dyan po sa salin ay wala po yung verse 37, kung mapapansin nyo. But in-explain ito ni Philip doon sa iyo. No? Ang sabi po sa verse 37, sabi ng eunuch, may tubig dito. No, sabi ng eunuch, ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Siya po yung nag-initiate, yung eunuch, hindi si Philip. Kasi naunawaan niya na kapag ikaw ay tumanggap, nag-repent, tumanggap, nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, ay you will undergo baptism upang i-declare ikaw nga ay isa ng mananampalataya. At pagkatapos sa verse 37, sabi po, sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ko na si Yesu Kristo ang anak ng Diyos. Ano po yung requirement sa baptism? Hindi po patagaran. Hindi parang yan ang alam. Yung requirement, sabi ni Philip, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. At sumagot si Yuna, sumasampalataya ko na si Jesus ang Kristo na anak ng Diyos. At sila po ay tumungo sa tubig, no? At siya ay binautismuhan. So, yung pong baptism, sabi ko ay immersion. So, kasi sabi na, they get down to the water. Pumunta sila sa tubig.
hindi sumalok ng tubig. Then they get out to the water. So, at pagkatapos, no, si Philip ay biglang nawala. At hindi na nakita dito si. Pero makita po natin doon na itong si Yuno ay masayang alis. Kasi yung kanyang hinahanap na matagal na iniisip niya na masusumpungan niya doon sa pagpunta niya sa Jerusalem ay hindi niya nasumpungan. At dito sa road of Jerusalem to Gaza, no, yung pinrepare ng Panginoon ng meet sila ni Philip ay nasumpungan niya yung matagal na niyang hinahanap. Ang kapayapaan ng kanyang puso, hindi lang yun, ang katotohanan ay na sumpungan niya at higit sa lahat ay namit niya ang ating Panginoon Kristo pili pagkakandak niya bilang Panginoon at tagapagligtas at siya'y bumalik sa kanyang lugar na nagre-rejoice at sumasaya. At hindi po natin makita yung detalye kung ano yung ginawa niya doon sa Ethiopia. Marahil siya ay ginamit ng Panginoon doon upang maging kagaya ni Philip na may bahagi yung salita ng Panginoon. Amen. So, minsan gaya tayo niyuno, we are confused, we are walang kapayapaan, but then, yung pagkilos ng Panginoon, hindi natin minsan makunahan whether dahil nandun yung grasya ng Panginoon na itinalagay sa atin. Itong siyon, sabi nga, before the foundation of the earth, siya ay inilina ng o kaya sa pag-evangelize, no, huwag tayong mamimili ng mga babahagi kasi hindi natin alam kung sino-sino kung magpipili ng Panginoon. No? Gaya ng ating mga narinig, hindi lamang sa anniversary, magkus sa ating mga pag-aaral pa na banal na kasulatan. Patuloy lang tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. Huwag tayong ma-discourage kung magre-respond sila o hindi. Just preach, share the gospel. Magsabi ng bigay. No? Malaglag man siya kung ano yung soil. No? Ang Panginoon na bahala. God will give the increase. Kasi nga, iba yung nagtatanim. At iba yung nagbibigay. But ang Diyos dahil ang nagbibigay. Ang nagbibigay ng growth. Marahil minsan ay nadi-discourage tayo. No? Tapos kung siyang senior, hindi naman magpupitang muli. Kung saan sa dadali ng Panginoon, bahala na yung Panginoon kung sino yung magbibigay sa Kanya. Ang mahalaga, matamnan mo. No? Yung experience niya, Ate Allen, no? Sana sa dunia itong tinatanim ko, puno na ito. Ay salita ng Panginoon ng may tanim sa puso ng mga niya at mga kasama. So, nandun po yung Bisaya. Nandun po yung kagustuhan natin. At pagkatapos, sa dulo ng ating pasahe, nakita si Philip doon sa Azotus. At patuloy siyang nagpahayag doon until makarating siya sa Caesarea. So hindi po tumigil sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon itong si Philip. At sa Caesarea po siya nag-stay. Nakapag-asawa, nagkaroon ng apat na anak na po-prophesy. At mababasa natin yun dun sa
after ng 8 ng Acts, ay mababasa natin sa 21 ng Acts na sila ay tumuloy dun sa bahay nitong si Philip dun sa Caesarea at nagpatuloy siyang naghahayag ng salita ng Panginoon doon sa Acts 21, 8 to 9. Doon natin makikita na si Philip ay nagkaroon ng 4 virgin daughters who were prophetesses. So in conclusion, yan ang isa pa na kakaiba sa atin kay at kay Yunok. Si Yunok, marahil tinapos nila yung book of Isaiah. Tayo, 26 to 40 verses lang ng Acts. 40 pa na. Ay, hindi na. Yan ang kailangan natin sa Yunok. He is searching ng katotohanan. Every Christian should be able to do what Philip did. The person needs to know who Jesus is, what He came to do. His own desperate condition was apart from Christ. Yung itong mga tao. Yung desperate condition nila apart from Christ. At kung paano nila tanggapin yung ating Panginoon sa Kristo by faith ay kailangan po natin ibahagi sa salita ng Panginoon. God sovereignly takes the initiative in evangelizing the world. He uses His word to penetrate the minds and heart of sinner. He uses obedient Christian to explain the gospel to seeking soul. Ang sabi po ni Spurgeon, the gospel is preached in the ears of all. It only comes with power to some. Ay daw i-preach sa lahat ng mga makikinig, but it only comes with power sa some. Hindi sa mga makikinig ay magre-response. Sabi po niya, the power that is in the gospel does not lie in the eloquence of the preacher. Otherwise, man will be converter of soul. Nor does it lies in the preacher learning. Otherwise, it would consist of the wisdom of man. We might preach hanggang daw yung manghalay yung ating mga bibig, no? O yung daw ating mga lungs ay ma-exhaust at hanggang tayo ay mamatay. No? But never a soul will be converted unless there were mysterious power going with it. The Holy Spirit changing the will of man. Maaari daw tayong mag-preach na parang nagsasalita ka sa wall, no, na walang buhay. Unless the Holy Ghost be with the Word to give it power to convert the soul. Gaya ng mga alagad, sila ay napuspos ng banal na Espiritu. At ang mga salitang namatawi sa kanilang labi ay may kapangyarihang bagbago ng puso ng mga pinakahilig. The same Spirit who used Philip to reach this Ethiopian eunuch, at same Spirit daw na ginamit si Spurgeon to reach thousands with the gospel once you and I use to bring good news of Jesus Christ beyond those lugar na kung saan tayo.
Let's obediently expect great things from God and attempt great things for God as we take the gospel to a lost soul. God's target is the world. Yun yung program ng Panginoon. He commanded Philip to evangelize this Gentile from Ethiopia. No? At may mga nakapag-observe daw dito sa Acts 8, ito raw na convert na ito ay son of Ham. No? Kilala niyo ba si Ham? Sa Acts, yung conversion ni Paul, ay ito raw yung anak ni Shem. At pagdating sa Acts 10, na si Cornelius ay yung centurion, ay anak daw ni Japhet. Kilala niyo ba si John, Sem, and Japhet? Ito yung mga anak ni Noah. Ito yung mga anak ni Noah. No? These three represent the three divisions of humanity after flood. No? At si Luke, pinapakita niya sa atin that gospel going out to all the nation. Just as Jesus commanded, until all whom Jesus purchases with His blood are brought to salvation. Kaya ng sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 2:10, sabi ni Apostle Paul, do all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus, and with it, eternal glory. So ano po, yung panawagan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na Kanyang iligtas. Lagi natin sinasabi, na hindi nagtatapos doon, iligtas tayo ng Panginoon. Put us in the truck so that for us to run. At sa ating pagtakbo, paghayo, gaya ng athlete, huwag liling mo yun. Huwag pansinin yung mga nagbubuyo-buyo. But look unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. So nakarating na po ng Ethiopia, yun pong gospel, because of the obedience of yung mga Christian na ginamit ng Panginoon. At sa mga pag-aaral pa natin patuloy, ay malayo pa ang natin na Ebanghelyo. At makikita natin, pare-parehas yung after they have been saved, they will baptize. At sabi ng Panginoon sa Kanyang Great Commission, ako ay sa inyo hanggang sa dulo. So, purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. At sabi ko nga, yung aklat ng Acts is an incomplete book. Hindi pa po tapos yung book ng Acts. Tayo po yung tatapos natin. Yung mga tinawag ng Panginoon, ligtas at tinawag ng Panginoon. Yun po yung tatapos ng next volume ng Acts. Masaya po ba kayo na kasama tayo? Yeah! Doon sa aklat na second Acts. Ayaw po kayo at salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagbubuhay at nagpapasalamat
You have prepared him, O God, for salvation. Pinahiluglo po siya, O Diyos. At one day, Panginoon, ay nagsubukan, nakagaya ni Philip, Panginoon, upang matanong niya, O Lord, tanggapin kanyang kaligtasan sa pamagitan ng paghahayag itong obedient na lingkod mo, Panginoon, paghahayag ng mabuting balita patungkol sa aming Panginoon sa Kristo. Lord, maraming salamat po sa iyong paalaala sa aming Panginoon na kami rin ay maging kagaya nitong si Philip, O God. Ito po yung lahat ng opportunity na kung saan kami nilalagay, Panginoon. Ito po natin, Panginoon, kami mag-initiate, Panginoon, sa mga taong nakakahalubilo po namin upang maihayag po, Diyos, ang iyong mabuting balita patungkol sa aming Panginoon sa Kristo. At alam po namin, O Diyos, bago pa sila dalhin sa harapan namin, O God, sila ay kinilos mo na, Panginoon. Kami ay maging instrumento lamang, O God. At sa pangunan ng iyong Banal Espiritu, Panginoon, mga taong pinili mo before the foundation of the world, Panginoon, ay marinig ang mabuting balita tungkol sa aming Panginoon Kristo at kung ano yung kanyang ginawa. Sila rin ang Diyos ay tagapin nila. Magsisi at tagapin nila ang aming Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, give us the courage, O God. Kagaya ng mga naunang mga alagad ng Panginoon. Hindi nila italintana, O Diyos, kung ano man ang nangyayari sa mga Panginoon sapagkat alam nila kasama ka nila. Hindi mo sila iiwan. Hindi pababayaan. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy mong ipinangunawa sa amin sa tulong ng iyong Espiritu. We pray, O God, na lahat ng aming mga natutunan ay may convert po namin to action. Di lang manatiling kaalaman, bagkus makita sa aming buhay, may bahagi ng Diyos kung sa mga tao wala kang tamang relasyon sa iyo. Higit, O Diyos, yung aming mga sa buhay, ang kaibigan, ang kasama sa mga accommodation, sa trabaho, O God. Lord, we pray ng Banal Espiritu ay patuloy kaming samahan, turuan ng Diyos at i-guide, Panginoon, upang aming magano, magampanan mga po ng pinagawa po sa kanya. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo na nandito, sa mga niligtas mo, at sa mga wala kang tamang relasyon sa iyo, Panginoon, patuloy silang itinataas sa iyo, Panginoon. I-pray na yung salita mo, Panginoon, sa tulong ng Banal Espiritu, ay mangusap po sa kanilang mga kita nila, O Diyos, ang kalagahan ng kaligtasan, Panginoon, pag-rasol, at yung mga wala mong tamang relasyon sa iyo, Panginoon, ay lumapit na may pagsisisi at pananampalataya at tanggapin ang aming Panginoon Kristo bilang Panginoon at kapagligtas. At kami mga niligtas mo, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa iyo. Hingin ang tulong ng Banal Espiritu upang ano po yung mga bagay na pinagagawa po sa amin ay magampanan po namin, Panginoon, ng buong puso at may obedience at pagputitiwala sa iyo. Lord, muli maraming salamat po. O God, at muli binusok mo po kami ng iyong masalita. Sa tulong ng Banal Espiritu, humayon kami sa lugar na ito, taglay namin yung kagalakan at kapayapaan kagaya ng natamo itong iunok, Panginoon, at sa aming paghayo, O God, ay may pamalitan, Diyos, sa mga taong makakasama
po, Diyos, yung mga dinala mo ngayon sa lugar dito. Lord, alam mo po kung ano yung kanilang mga situation. We pray, O God, din mo po ang bawat isa na ayon sa iyong pamamaraan at kalooban. Tunay, O God, that your ways is not our ways. Even your thoughts is not our thoughts lang naman. Minsan, hindi namin maunawaan. We need to be obedient. We need to trust you, God. Ikaw, alam mo, Diyos, kung ano po yung ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po muli sa hapon na ito. We commit to you, Lord, yung bawat isa sa linggo na namang darating, O God. We pray for your guidance, for protection, provision, pag-iingat mo, Diyos, at patuloy hati ka, Diyos, sa buhay ng bawat isa. As we live yung aming buhay na inilay mo sa nais mo para sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat po. Tapuan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapulihan, kalulatian, kadakilaan at kapangyarihan mula pa ngayon